Chapter 1291. Walang nagulat dahil alam nilang lahat ang hidwaan sa pagitan nina Sebastian at Klaus. Si Sebastian ay isang pribadong alagad, samantalang si Klaus ay isang elite na disipulo lamang. Sa katunayan, wala siyang karapatan na provokahan si Sebastian. Ngunit iba ang sitwasyon dahil sumali na si Sebastian sa Eclipse Peak. Sa ibabaw, ang Eclipse Peak ay pagmamayari ng Violette Sacred Ground, ngunit sa katotohanan, ito ay iniwan na ng banal na lupa. Ang buong lugar ay may iilang tao lamang, at madalas wala ang Peak Lord. Kaya, wala talagang mga taga-suporta si Sebastian. Sa kabaligtaran, iba ang sitwasyon para kay Klaus. Sumali siya sa malakas na Mount Sword. Sa higit sa 7,000 na bagong solta, mahigit 300 ang kabilang sa Mount Sword. Itong mahigit 300 na tao ay itinuturing na leader si Klaus, kaya ganap siyang kwalipikado na provokahan si Sebastian. Hindi pinansin ni Sebastian ang insulto ni Klaus at tumayo sa isang sulok kasama si Lila. Nakita na walang sinabi si Sebastian, lalo pang naging bastos si Klaus. Hindi ka ba sobrang mayabang dati, Wilder? Bakit ang duwag mo na ngayon? Pumutok ang tawanan mula sa madla, at nagsimulang maghagis ng mga mapanlit na komento ang mga alagad mula sa bundok ng Tebak. Ang hina naman. Isa pa siyang pribadong alagad, pero hindi man lang siya makapagpaliwanag kapag inaasar. Nakakahiya. Wala siyang silbi. Lahat ay tumingin kay Sebastian na may pagduduwal sa kanilang mga mata. Sa gitna ng karamihan, si Lila lamang ang nakakaalam na si Klaus ay isang payaso lamang kay Sebastian. Sa isang galaw ng kanyang daliri, kayang alisin ni Sebastian si Klaus. Gayunpaman, akala ni Klaus na natatakot sa kanya si Sebastian at labis na nagmamataas. Sabi ni Jude, Klaus, mukhang kayang-kaya ng taong ito ang mga insulto. Pababayaan ba natin ito ng ganito na lang? Palampasin. Imposible yan. Sabi ni Klaus ng agresibo, inambush niya ako habang hindi ako handa, at malaking kahihiyan ito sa akin. Kailangan kong ipambawi niya ito ng 10 beses. Kung hindi, hindi ito matatapos. Pero kung wala siyang sasabihin, wala tayong dahilan para harapin siya, sabi ni Jude nang walang magawa. Si Klaus ay humalaklak at sinabi, syempre, wala tayong dahilan para harapin siya ngayon, pero kailangan pa ba natin ng dahilan kapag nagsimula na ang pagsusuri? Agad na naging malinaw kay Jude ang lahat. May plano ka na, Klaus. Binabati kita sa iyong mahusay na pananaw. Lalo pang naging mapagmataas si Klaus sa kanyang sarili. Ang iyong gawain ay bantayan siya at huwag siyang papayagang mawala sa iyong paningin. Gagalaw tayo kapag nagsimula na ang pagsusuri. Ipinatong ang kamay sa kanyang dibdib, Jude ay nagpatibay loob, huwag mag-alala, Klaus. Mayroon tayong higit sa 300 tao mula sa bundok ng espada, at lahat kami ay nasa ilalim ng iyong utos. Si Sebastian, isang simpleng tao, ay hindi makakatakas sa atin. Ang ika-18 elder, si Maxwell Hackney, ay nanood ng walang pakialam. Nang sumikat ang araw, humakbang siya at nagpaputok sa hangin. Sa isang malakas na tinig, nagsimula siya, ako ang ika-18 elder pati na rin ang taong namamahala sa pagsusuri sa pagkakataong ito. Susunod, ipapahayag ko ang mga patakaran ng pagsusuri. Ang pagsusuring ito ang magtatakda ng inyong paggamot para sa darating na taon. Mas magandang resulta ang magbibigay sa iyo ng mas magandang paggamot, at kabaligtaran. Ito ay isang pangkalahatang pagtatasa ng puntos. Mamaya, bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng isang assessment tablet. Magsisimula kayo sa 100 paunang puntos at makakakuha ng mga puntos sa pamamagitan ng pangangaso ng mga Demon Beast. Ang mga level 1 na Demon Beasts ay 1 punto. Ang mga antas ng 2 demonyong hayop ay 10 puntos. Ang mga antas 3 Demon Beasts ay 100 puntos, at ang mga antas 4 na Demon Beasts ay 1,000 puntos. Bilang karagdagan sa pagkolekta ng mga puntos sa pamamagitan ng pangangaso ng mga demonyong hayop, maaari rin kayong magnakaw ng mga puntos mula sa isa't isa. Gayunpaman, maaari lamang kayong magnakaw ng puntos mula sa isang tao isang beses sa isang araw,
at kalahati lamang ng kanilang mga puntos bawat pagkakataon. Gayun din, sino mang may puntos na mas mababa sa 20 ay bumabagsak sa pagsusuri. Ang iyong mga resulta ay mare-refresh ng real-time sa Celestial Board. Ang inyong mga tablet ay ipapakita rin ang nangungunang 10 achiever bukod sa inyong sariling mga puntos. Matapos si Maxwell, naglakad siya patungo sa isang pader ng bato at kumuha ng isang tablet. May liwanag na lumabas mula sa tablet, at nang ito ay tumama sa bato, isang portal ang bumukas sa ibabaw. Chapter 1292. Ang portal ay isang mahiwagang nagniningning na pinto, na nag-uugnay sa isang lihim na kaharian na puno ng mga hindi alam at misteryo. Mayroong 2 uri ng lihim na kaharian. Ang unang uri ay isang independenteng espasyo na pinilit na lumabas mula sa kawalang katiyakan. Napakahirap makamit ito, at tanging isang malalim na tagapagsanay na may malaking kapangyarihan lamang ang makakagawa nito. Ang pangalawang uri ay ang matalinong pagsil ng isang tiyak na rehiyon sa espasyo ng tunay na mundo gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Kung ikukumpara, mas madali ang pamamaraang ito. Ang lihim na kaharian ng Violette Sacred Ground ay ang pangalawang uri at espesyal na inihanda para sa mga pagsubok at pagsusuri ng kanilang mga alagad. Ang mga mabangis at mararahas na halimaw na demonyo ay naglalakbay sa malawak na espasyo, maaaring makahanap ng mga napakahalagang sangkap at kayamanan, at ang mga pagkakataon ay kasing karaniwan ng mga panganib. Inilunsad ni Maxwell ang portal at tiningnan ang lahat bago dahan-daang sinabi, may 3 lugar sa lihim na kaharian. Ito ay ang panlabas, panloob, at pangunahing lugar. Ang panlabas na lugar ang pinakaligtas, at ang pinakamataas na antas ng mga halimaw dito ay antas 3 lamang. Gayunpaman, may mga antas 4 na halimaw sa loob ng lugar, at mga antas 5 halimaw sa pangunahing lugar. Dapat mong maingat na sukatin ang iyong lakas at tanggapin ang mga kahihinatnan. Sige, magsisimula na ang pagsusuri. Pasok na, lahat. Sa pasukan, may ilang tao na namimigay ng mga tablet para sa pagsusuri. Isang patak ng dugo lamang ang kinakailangan dito upang makumplito ang proseso ng pagbubuklod, at ang mga detalye ng kalahok ay magpapakita dito. Sinundan ni na Sebastian at Lila ang magulong karamihan papunta sa lihim na kaharian. Pagkatapos nilang lumakad sa portal, agad silang natagpuan sa isang malaking gubat. Pagkatapos, nagsimula ng kumalat ang lahat, nagbabantay laban sa isa't isa upang maiwasang makuha ng iba ang kanilang mga puntos. Ang ilan ay agad ding nagsimulang umatake sa iba upang makakuha ng ilang puntos. Hindi nagtagal ng ilang segundo bago maging biktima si Sebastian. Pinangunahan ni Klaus ang isang grupo ng mga tao at walang takot na nagmarcha patungo kina Sebastian at Lila. Lahat sila ay agresibo, may mga masamang tingin. Malinaw, hindi kasing simple ng pagkuha ng mga puntos ang kanilang mga layunin. Tara na. Binasa ni Sebastian ang mga intensyon ni Klaus na parang libro at hinayla si Lila palayo ng walang pag-aalinlangan, mabilis na tumakas. Habulin niyo sila. Huwag niyong hayaang makatakas. Sigaw ni Klaus, habol sa kanila ng mabilis hanggat maaari. Bilang isang 5-star Lesser Deity Master, mas mabilis siya kaysa sinuman. Sa kabila nito, mas mabilis si Sebastian kaysa sa kanya. Bukod dito, ang makapal na kagubatan ay humadlang sa kanyang paningin, at mabilis siyang nawalan ng kanilang bakas. Ito ay nagpasiklab ng kanyang galit. Klaus, ang bilis ng taong iyon. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Jude, mukhang nag-aalala. Siya ang pinagkakatiwalaang katulong ni Klaus, at ang kanyang antas ng pagsasanay, isang 9-star Demigod Master, ay mataas ang ranggo sa mga alagad. Sa isang seryosong mukha, sinabi ni Klaus, mayroon tayong mahigit 300 tao. Sigurado akong mahahanap natin siya. Magtipon-tipon sa mga grupo ng 5, magkalat, at hanapin ang taong iyon. Huwag kumilos ng padalos-dalos kapag nahanap nyo na siya, at siguraduhing iulat agad sa akin. Samantala, tumakas si Sebastian ng buong lakas habang hinahatak si Lila. Sa huli, huminto sila sa ilalim ng isang malaking, matibay na puno. Ginoo, sa iyong lakas,
hindi mo na kailangang matakot sa kanila. Bakit tayo tumatakbo? Tanong ni Lila, naguguluhan. Dapat mo lang silang katayin pagkatapos silang mapataba, sagot ni Sebastian ng may pag-iisip, may liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Biglang naisip ni Lila kung ano ang balak niya. Katatapos lang pumasok ng lahat at mayroon lang silang mga paunang puntos, kahit na makuha nila ang mga puntos ng lahat, hindi naman marami. Balak ni Sebastian na asikasuhin ang mga ito sa ibang pagkakataon. Pagdating noon, makakakuha siya ng mas malaking bilang ng mga puntos. Sa loob ng susunod na ilang oras, patuloy na umuusad si Sebastian papasok sa kalaliman ng gubat kasama si Lila. Sa pagitan, nakatagpo sila ng maraming Demon Beast, ngunit karamihan sa mga ito ay level 1 Demon Beast at halos walang level 2 Demon Beast. Hindi na nag-abala pa si Sebastian na kumilos, hinayaan na lang niyang si Lila ang humawak sa lahat ng iyon. Si Lila ay isang siyam na bituin na demigod na. Ang kanyang pagsasanay ay itinuturing na isang eksperto sa mga kalahok sa pagsusuri. Bukod pa rito, siya ay nag-e-ensayo ng isang advanced na teknik na nagpapataas ng kanyang mga kasanayan sa laban. Kahit na makatagpo siya ng isang demigod Pinnacle Master, magagawa pa rin niyang depensahan ang sarili. Matapos niyang talunin ang isa pang level 2 Demon Beast at handa nang umalis, biglang tumingin si Sebastian sa malayo. Lumabas ka. Oh, paano ninyo kami natuklasan? Dahan-dahan, dalawang lalaki ang lumabas mula sa likod ng isang puno. Mayroong gintong guhit sa kanilang mga manggas, na kumakatawan sa kanilang katayuan bilang mga panlabas na disipulo. Pagkakita nito, langgumati si Lila ng may paghamak. Pareho kayong matapang. Mga panlabas na disipulo lang kayo, pero gusto ninyong agawin ang aming mga puntos. Chapter 1293. Si Cyril Dolanes ay ngumiti ng bastos kay Lila. Hindi ko inasahan na magkakaroon ng ganitong kagandahan sa mga bagong dating ngayon. Bakit hindi tayo mag-enjoy? Nakangisi sa isang masamang paraan, sinabi ni Jasil Agman, pareho tayo ng ideya. Agad na nagalit si Lila. Sumama ka sa impyerno. Masungit siya, pero gusto kong supilan ang mga babaeng katulad mo. Ngumiti si Cyril ng bastos, ang kanyang mapaghinalang tingin ay walang pakundangang sinisiyasat ang kanyang katawan. Patayin kita. Galit na galit, itinaas ni Lila ang kanyang espada at handang sumugod, ngunit hinawakan siya ni Sebastian sa balikat. Hindi ka nila kaya. Sila'y mga panlabas na disipulo lamang. Kaya kung patayin silang dalawa sa isang iglap, sabi niya ng may kayabangan, puno ng kumpiyansa. Anuman ang resulta ng ascending ladder test, basta ang antas ng pagsasanay ng isang tao ay higit sa 7 bituin na demigod, maaari silang mag-apply bilang isang alagad. Ngayon na naabot na ni Lila ang 9 na bituin na demigod na katayuan, madali na niyang matatalo ang dalawang panlabas na disipulo na nasa ibaba ng 7 bituin na demigod na antas. Hindi sila mga panlabas na disipulo kundi mga elite na disipulo, sigot ni Sebastian. Iyan ay imposibleng mangyari. Sina Klaus at Dorothy lang ang mga elite disciples ngayong taon, itinuro ni Lila na may pagdududa. Hindi sila mga baguhan, tahimik na ibinulalas ni Sebastian. Ano? Nagulat si Lila, ganoon din si Cyril. Paano mo nasabi na hindi kami mga baguhan? Tanong niya. Nakita ko na ang lahat ng mga baguhan ngayong taon pero hindi kayong dalawa, sabi ni Sebastian. Talagang maganda ang alaala mo, pero paano mo nalaman na kami ay mga elite na disipulo? Tanong ni Cyril nang may pag-usisa. Kalma, sumagot si Sebastian, kung tama ang hinala ko, may nagpadala sa iyo para patayin ako. Kung ganoon nga, kailangan niyang magpadala ng dalawang mas malalakas na tao. Sa malaking pagkaunawa, tinanong ni Cyril, dahil napakatalino bakit mo pinukaw ang isang tao na hindi mo dapat pinukaw? Parang tama ang hinala ko. Ang banal na anak ang nagpadala sa iyo para patayin ako, hindi ba? Sabi ni Sebastian. Ang patay na tao ay hindi na kailangang malaman ang lahat. Bibigyan kita ng pagkakataong mamatay ng buo. Ikaw na ang gumawa, sabi ni Cyril, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng brutal. Isa siyang pribadong alagad.
Ang ginagawa mo ngayon ay nag-aanyaya ng kamatayan, malamig na sabi ni Lila. Nagpakita ng mga mapaghambog ng ngiti sina Cyril at Jacil. Isa lang siyang pribadong alagad sa pangalan. Kahit patayin siya, walang makakaalam, sabi ni Cyril. Masidhing tumitig si Jacil kay Lila. Huwag kang matakot, magandang dilag. Bago ka namin patayin, pakakaramdaman ka namin ng sarap na mamamatay ka ng walang pagsisisi. Si Lila ay nagalit at inisip na sila'y kataw-tawa. Mga ulol, hindi nyo nga alam na mamamatay kayo. Chapter 1294. Sinabi mo bang mamamatay kami, sabi ni Cyril na may paghamak, walang silbi ang pagyayabang sa aming harapan. Ikaw ay isang siyam na bituin na demigod lamang, at itong lalaking ito ay isang pre-lesser deity lamang, samantalang kami ay mga 7 bituin na lesser deity masters. Sa isang kisap ng aming mga daliri, maaari naming durugan kayong dalawa hanggang sa mamatay. Talaga. Bibigyan kita ng pagkakataong durugan ako hanggang mamatay, ha? Ipinatong ni Sebastian ang kanyang mga daliri kay Cyril at Jacil, ang kanyang mukha puno ng paghamak. Dahil hindi ka makapaghintay na mamatay, tutuperin ko ang iyong kahilingan, sigaw ni Cyril ng malamig, at biglang nawala ang kanyang anyo. Sa susunod na segundo nasa harap na siya ni Sebastian at sinadyang saktan ang ulo nito, balak siyang patayin sa isang suntok. Si Jacil ay nakatayo sa isang sulok na nakayakap ang mga braso sa kanyang dibdib habang pinapanood ang eksena ng may kasiyahan. Sa kanilang mga mata ni Cyril si Sebastian ay wala. Isang simpleng pre-lesser deity na kasing hina ng isang langgam. Samantala, may nakangiting hitsura si Lila. Bagaman akala niya na ang isang 7 bituing lesser deity master ay malakas, siya ay parang langgam sa harap ni Sebastian. Bago tumama ang kamao kay Sebastian, bigla siyang kumilos at unang tinamaan si Cyril sa pamamagitan ng pagsampal sa ulo nito. Pumangalawa si Cyril at nahulog pabalik, namatay na nakadilat ang mga mata. Nabigla, puno ng pagkabigla at kawalang paniniwala si Jacil. Nang makita niyang humarap sa kanya si Sebastian, naubos ang kulay sa kanyang mukha, at agad siyang lumingon upang tumakas. Siyempre, hindi papayagan ni Sebastian na makaalis siya. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ni Jacil na parang anino nito at hinawakan ang kanyang lalamunan, itinaas siya sa hangin. Please don't kill me, Jacil na nagmamadaling pakiusap, takot na takot. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako? Tanong ni Sebastian ng malamig. Si Ginoong Hackney ang nagpadala sa amin. Kami ay sumusunod lamang sa mga utos. Pakiusap, palayain mo ako. Hindi nagulat si Sebastian dahil si Maxwell ang namamahala sa pagsusuri sa pagkakataong ito. Kung wala ang kanyang pahintulot, hindi sana nakalusot sina Cyril at Jacil. Ano man ang dahilan, mamamatay ka dahil sa pag-provoke mo sa akin. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap ng pagpatay at handang patayin si Jacil nang sinabi ng huli ng may pangamba, mayroon akong mapa ng kayamanan basta't palayain mo ako, ibibigay ko ito sa iyo. Ibigay mo na. Utos ni Sebastian. Dapat mong pangakoan na hindi mo ako papatayin, sabi ni Jacil. Anong karapatan mong makipagnegosasyon sa akin? Ibigay mo na. Sigaw ni Sebastian ng walang emosyon. Nanginginig sa takot, dali-daling kinuha ni Jacil ang isang pergamino mula sa balat ng tupa at ibinigay ito sa kanya. Matapos kunin ni Sebastian ang pergamino mula sa kanya, tiningnan niya ito at nakita na maraming bahagi nito ang naging dilaw, tanda na ito ay medyo luma na. Mayroong mapa ng ruta dito. Ayon sa mga marka, inisip ni Sebastian na ang ruta ay nasa loob ng lihim na kaharian. Saan mo nakuha ang treasure map na ito? Ano ang nakatagong kayamanan dito? Tanong ni Sebastian. Sumagot si Jacil, ibinigay ito sa amin ni Ginoong Hackney bilang gantimpala sa pagpatay sa iyo. Sinabi niya na may malaking swerte dito, pero hindi niya maipaliwanag ng detalyado kung ano ito. Akala mo ba bobo ako? Kung ito ay tunay na mapa ng kayamanan, bakit ibibigay ito sa inyo ni Maxwell? Sabi ni Sebastian na may pang-asar na tono. Nang may pag-aalala,
Ipinaliwanag ni Jacil, wala kang ideya na tanging mga nag-aaral sa ilalim ng intermediate deity realm lamang ang makakapasok sa lihim na kaharian. Hindi makakapasok si Ginoong Hackney. Sa tabi nila, nagpasingit si Lila, Ginoo, narinig ko nang may nagsabi nito dati. Sa tingin ko, totoo ito. Doon lamang nagduda si Sebastian at inilagay ang mapa. Chapter 1295. Sabi ni Jacil, Sebastian, nasabi ko na sayo ang lahat at naibigay ko na sayo ang mapa ng kayamanan. Pakawalan mo na ako. Nangako akong hindi nakita muling iinisin sa hinaharap. Wala ka ng kinabukasan, sabi ni Sebastian, tinapakan ang kanyang ulo at pinatay siya. Pagkatapos, sinimulan niyang pag-aralan ang pergamino ng balat ng tupa. Batay sa edad, inisip niyang totoo ito. Dahil ang pagsusuri ay isang pag-aaksaya lamang ng oras para sa kanya, nagpasya siyang gamitin ang oras na ito upang maghanap ng swerte. Ang huling destinasyon sa pergamino ay nasa pangunahing lugar, ngunit sa iyong antas ng pagsasanay, hindi ito inirerekomenda na pumunta ka doon. Maghiwalay na tayo dito. Mag-ingat ka kapag nag-iisa ka, sabi ni Sebastian at tumalon sa hangin, lumilipad patungo sa pangunahing lugar. Ang lihim na kaharian ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ng mahigit 10 minutong walang tigil na paglipad, sa wakas ay nakarating siya sa isang ilog. Napakahabang ilog nito na hindi niya makita ang pinagmulan o kung saan ito dumadaloy. Bago dumating dito, nag-research ng kaunti si Sebastian, kaya alam niya na ang ilog na ito ay isang hangganan, at ito ang panloob na lugar pagkatapos tawirin ang ilog na ito. Diretso nang lumipad si Sebastian. Pagkatapos noon, agad niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa na humahadlang sa kanya at wala siyang magawa kundi lumapag sa lupa. Malakas ang restriction sa paglipad. Mukhang may mga eksperto ang Vile et Sacred Ground, sabi niya. Ang tanawin pagkatapos tawirin ang ilog ay isang walang katapusang damuhan, kung saan nawawala ang mga direksyon. Bagaman hindi na makapaglakbay sa himpapawid si Sebastian, malakas ang kanyang katawan at kaya niyang tumakbo ng kasing bilis ng hangin. Maraming mga halimaw sa damuhan, at mabilis sila, tulad ng level 2 Swift Wolves at Dash Panthers. Bukod pa rito, marami ring mga lumilipad na halimaw, kasama na ang mga antas 3 halimaw sa kanila. Gayunpaman, lahat ng ito ay hindi banta kay Sebastian at nagsilbing libreng puntos para sa kanya. Tuwing pinapatay niya ang isang demonyong hayop, tumataas ang kanyang mga puntos. Kalahating oras ang lumipas, narating ni Sebastian ang isang lambak at sinuri ang kanyang assessment tablet. Hindi niya namamalayan, mayroon na siyang 1,873 puntos, ngunit nagulat siya nang makita ang nangungunang 10 achiever. Si Klaus ang nasa unang pwesto na may 5396 puntos, at si Dorothy ang pangalawa na may 4918 puntos. Agad na tinanggap ni Sebastian ang mga resulta dahil abala siya sa treasure hunt at hindi niya sinadyang manghuli ng mga demonyong halimaw. Naiintindihan lang na hindi kasing taas ng iba ang kanyang score. Bukod dito, malamang na hindi nila nakuha ang kanilang mga puntos sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga halimaw dahil mas mabilis na nakukuha ang mga puntos mula sa ibang tao. Bagaman ang 10 pinakamahusay na nagtagumpay ay maaaring makatanggap ng mga kapaki-pakinabang na premyo, wala talagang pakialam si Sebastian dito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makahanap ng kayamanan. Bumagal si Sebastian sa lambak dahil ipinakita ng mapa ng kayamanan na ang destinasyon ay nasa lambak. Pagdating niya dito, napansin niya ang isang kakaibang pangyayari. Ang tanawin dito ay kamangha-mangha. Ang mga bulaklak ay namukadkad sa lahat ng dako, at ang nakaka-relax at matamis na amoy nito ay lumulutang sa hangin. Ang pinakakakaiba ay ang sobrang tahimik dito, at walang kahit isang demonyong hayop sa malawak na lambak. Medyo kakaiba ito. Lumapit si Sebastian sa isang pader ng bato at gustong makahanap ng kuweba o katulad nito. Bigla, narinig niya ang mga buzzing na tunog sa likuran niya, at lumilinaw ito. Paglingon niya, nakita niya ang isang malaking dilaw na ulap na mabilis na papalapit sa kanya. Nagmukmak si Sebastian at naguluhan, ngunit agad na bumagsak ang kanyang mukha. Agad siyang lumingon at tumakbo.
hindi iyon isang dilaw na ulap. Sa halip, ito ay isang kawan ng mga bubuyog, ngunit hindi sila karaniwang mga bubuyog. Bawat isa sa kanila ay kasing laki ng mga golf ball, at ang ilan sa kanila ay kasing laki ng mga kamao. Nakita na ni Sebastian ang hayop na ito sa isang libro dati. Sila ay mga bubuyog na may lason. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga nakal-alasong bubuyog ay mga bubuyog na may nakamamatay na mga lason. Mas malalaki sila, mas malakas ang kanilang mga lason, at mayroon silang mahusay na depensa. Isang piraso lamang ng mapanganib na bubuyog ay sapat na upang magdulot ng malaking problema sa isang Diyos na Grandmaster. Dahil ang mga nakal-alasong bubuyog ay may mataas na depensa mabilis na reflexes, at nakamamatay na lason, ang isang karaniwang nakal-alasong bubuyog ay katumbas ng isang antas 2 halimaw, habang ang isang nakal-alasong bubuyog na kasing laki ng kamao ay katumbas ng isang antas 3 demonyong halimaw. Gayunpaman, hindi lang ito ang mga nakakatakot na aspeto tungkol sa kanila. Ang tunay na dahilan kung bakit napakakatakot ng hayop na ito ay dahil namumuhay sila sa isang kolonya, nagtitipon sa isang kawan ng mahigit 100,000 tuwing lumilitaw sila. Maging isang intermediate deity master ay kinailangang tumakas ng makasalubong nila ang mga ito. Chapter 1296. Kapag umabot na sa isang tiyak na bilang ang mga nakal-alasong bubuyog, magdudulot ito ng isang makabuluhang pagbabago na tinatawag na teorya ng lakas sa dami. Hindi sigurado si Sebastian kung gaano karaming nakal-alasong bubuyog ang nandoon, pero tinatayang niya na nasa ilang libo ang mga ito, at higit sa 100 sa kanila ay antas 3 demonyong hayop. Kung tama siya, mayroon ding isang hari ng mga bubuyog. Sa ganitong malaking kolonya ng mga nakal-alasong bubuyog, ang hari ng mga bubuyog ay magiging isang antas 4 na demonyong halimaw, sa pinakamababa, na katumbas ng isang lesser deity master. Hindi siya natatakot na harapin ang dosenang mapanganib na mga bubuyog, ngunit ng libo-libo ang umatake sa kanya ng sabay-sabay, kahit ang pag-iisip pa lang nito ay nakakatakot. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Sebastian. Ang mga nakal-alasong bubuyog ay may nakamamatay na lason. Kahit na malakas ang proteksyon ni Sebastian, maaaring hindi siya ligtas dito. Gayunpaman, kahit gaano siya kabilis tumakbo, hindi niya kayang talunin ang bilis ng paglipad ng mga bubuyog sa wakas, ang mga bubuyog ay mga nilalang na may pakpak. Nang makita niyang walang pag-asa ang kanyang pagtakas, kinuha ni Sebastian ang Harmony Mirror at nais na makipaglaban sa kawan ng mga nakal-alasong bubuyog. Noong mga sandaling iyon, isang malaking ilog ang pumasok sa kanyang paningin, at nakita niya ang isang sinag ng pag-asa. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya ng mabilis at tumalon. Bagaman maaaring may panganib din sa ilog, wala na siyang ibang pagpipilian. Tanging kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya kung mahuli siya ng mga makamandag na bubuyog, ngunit baka magkaroon siya ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Sa isang tunog ng bangga at splash, nawala si Sebastian sa tubig. Kahit gaano pa katikot ang mga nakal-alasong bubuyog, tumigil lang sila at pinanood ang umaagos na ilog. Matapos maglibot sa ibabaw ng ilog ng ilang minuto, lumipad sila palayo sa galit. Di nagtagal pagkatapos silang umalis, sumulpot si Sebastian mula sa tubig at lumangoy patungo sa pampang ng ilog na naguguluhan. Halos sabay-sabay, mga itim na isda na may matutulis na ngipin, na may habang halos isang talampakan, ay nagsimulang sumalakay sa kanya ng mabangis. Sigaw ni Sebastian sa sakit, nagmamadaling umakyat sa lupa habang may ilang itim na isda na kumakapit sa kanya. Sa mas malapit na inspeksyon, nakita niyang kinakagat siya ng mga isda. Hinailan niya ang mga ito ng mabilis. Lalo na ang huli na kumagat sa kanyang puwit, tinapon niya ito ng malakas sa lupa at dinurog ito sa piraso gamit ang kanyang paa. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa, humihingal ng malalim na hangin na may takot sa kanyang mukha. Alam niyang delikado ang ilog, at napatunayan na mas nakakatakot ito kaysa lupa. Pagkatapos niyang tumalon sa tubig, walang katapusang itim na isda ang nagsimulang kumagat sa kanya. Kahit na hindi malalaki ang mga itim na isda, napakalakas ng kanilang kagat.
Kung hindi sapat ang kanyang proteksyon, malamang na buto na lang ang matitira sa kanya. Hindi siya tanga at alam niyang nahulog siya sa isang bitag. Ang pergamino ng balat ng tupa ay hindi tumuturo sa isang kayamanan. Sa kabaligtaran, ito ay nagdala sa isang nakamamatay na lokasyon. Tanging siya lamang ang makakahawak sa sitwasyon noon. Kung may ibang tao sa kanyang kalagayan, mahuhuli na sila ng mga nakal-alasong bubuyog. At ang mga kahihinatnan ay magiging masakit. Sa parehong oras, alam niyang hindi siya sinungaling ni Jacil. Si Maxwell ang nagsinungaling kay Cyril at Jacil na may layuning patahimikin sila. Sa halip na umalis, bumalik si Sebastian sa isang lugar malapit sa lambak. Ang mga nakal-alasong bubuyog ay may mabangis na kasanayan sa labanan. Makakabuti sa kanya kung mapapabagsak niya ang mga ito. Gayunpaman, hindi madaling mahuli sila. Bukod pa rito, napakarami nila. Kaya, kailangan niya ng tulong ng isang tabletang pang-amo ng halimaw. Ang tablet para sa pag-aamon ng mga halimaw ay isang espesyal na mahiwagang artifact na ginagamit upang kontrolin ang mga halimaw. Mayroong isang espasyo sa loob ng tablet na konektado sa labas ng mundo, at ang naamon na halimaw ay maaaring manatili sa loob ng tablet kapag hindi ito kailangan. Napakahirap magpanday ng tablet para sa pag-aamon ng mga halimaw at ito ay isang kasanayang halos nalimutan na. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila mahuli ng mas mataas na pamunuan ng Violeta Sacred Ground kahit alam nilang may mga nakal-alasong bubuyog dito. Kabanata 1297. Nang tinuruan ni Lazarus si Sebastian ng paggawa ng mga armas, tinuruan din niya itong gumawa ng mga tabletang nagpapasunod sa mga halimaw. Ngayon, si Sebastian ay may isa sa kanyang storage space ring, at ito ay isang level 4 tablet. Ang susunod na kailangan niyang gawin ay hulihin ang hari ng mga bubuyog. Kung mahuhuli niya ito, magagamit niya ito upang kontrolin ang iba pang nakal-alasong mga bubuyog. Isang kawan ng mga nakal-alasong bubuyog ay maaaring magbanta sa mga intermediate deity masters, ngunit nais ni Sebastian na hulihin ang hari ng mga bubuyog ng mag-isa. Kung may nakarinig man nito, akalain nilang nawalan na siya ng bait dahil ito ay parang paglalapit sa kamatayan. Ngunit si Sebastian ay may tiyak na antas ng kumpiyansa dahil siya ay nag-aaral ng batas ng lakas, at ang kanyang katawan ay mas matibay kaysa sa mga mid-grade na espiritual na artepakto. Maaaring hindi makalusot ang mga nakal-alasong bubuyog sa kanyang depensa. Habang naglalakad sa lambak, agad na natagpuan ni Sebastian ang isang malaking pugad ng mga bubuyog sa isang yungib na nasa kalagitnaan ng lambak. Napakalaki nito na halos natakpan na ang buong yungib. Maingat na lumapit si Sebastian dito, sinisikap na huwag gumawa ng ingay upang hindi magising ang mga nakal-alasong bubuyog. Matapos magmasid ng ilang sandali, napansin niya ang pattern kung paano pumasok at lumabas ang mga nakal-alasong bubuyog at pumasok sa yungib sa tamang oras. Isang matinding amoy ang nanatili sa hangin sa loob ng kuweba. Hawak ang kanyang hininga, mabilis na sinuri ni Sebastian ang paligid upang maghanap ng mga bakas ng hari ng mga bubuyog. Maya-maya, may naamoy ang mga nakal-alasong bubuyog at bigla silang nagtipon-tipon patungo sa kanya. Kasabay ng nakabibinging pagugong, walang katapusang mga nakal-alasong bubuyog ang lumipad patungo sa kanya na parang isang itim na buhawi. Ang kanilang matatalim na pangil ay kumikislap ng isang nakamamatay, malamig na liwanag, lumilipad kay Sebastian na parang mga patak ng ulan. Nagulat, mabilis na umiwas si Sebastian pakaliwa at pakanan habang mabilis na inaalog ang kanyang mga kamay sa pagtatangkang paluan ang mga nagwawalang putakti palayo. Gayunpaman, sobrang dami nila at marami sa kanila ang nakagat siya. Agad na naramdaman ni Sebastian ang mga alon ng nagliliyab na sakit sa kanyang katawan, at hindi niya mapigil ang huminga ng malamig na hangin. Malakas ang mga nakal-alasong bubuyog, gaya ng iniisip niya. Ang mga level 3 na nakal-alasong bubuyog ay maaaring makalusot sa kanyang depensa, ngunit kung ito ay isang kawan ng level 4 na nakal-alasong bubuyog, maaaring mamatay siya dito. Sa halip na umatras, tiniis ni Sebastian ang sakit at patuloy na gumalaw sa gitna ng mga nakal-alasong bubuyog, ang kanyang tingin ay nakatuon sa lokasyon ng hari ng mga bubuyog. Bigla, isang malaking nakal-alasong bubuyog ang lumitaw sa kanyang harapan,
at ang pattern nito ay mas matingkad kaysa sa iba. Maliwanag, ito ang hari ng mga bubuyog. Masaya, tumakbo si Sebastian nang walang pag-aalinlangan at inihagis ang tabletang pang-alaga sa mga hayop. Naging sinag ng liwanag ito at itinapon sa hari ng mga bubuyog. Naramdaman ang panganib, pinagpag ng hari ng mga bubuyog ang mga pakpak nito upang tumakas, ngunit huli na ang lahat dahil nakulong na ito ng tabletang pang-alaga ng mga halimaw. Ang hari ng mga bubuyog ay nagpakasagabal sa tablet, sinusubukang makawala, ngunit masyado itong mahina laban sa kapangyarihan ng tablet. Naramdaman ang sitwasyon sa loob ng tablet, nagalak si Sebastian at mabilis na nag-channel ng espiritual na enerhiya dito upang palakasin ang pagsil ng tablet. Ilang segundo ang lumipas, tahimik na ring tumigil ang hari ng mga bubuyog, matagumpay na nahuli ni Sebastian. Huminga ng malalim si Sebastian at kinuha ang tablet para sa pag-aamon ng mga halimaw at lumabas ng kuweba. Ngayon, napansin na ng mga nakal-alasong bubuyog sa labas ang kanyang paglusob at lumipad patungo sa kanya. Sa kalmadong paraan, inilabas niya ang tablet para sa pag-aamon ng mga halimaw at pinaga niya ang kanyang espiritual na enerhiya. Isang malakas na presensya ang pinakawalan mula sa tablet, at agad na tumigil ang mga nakal-alasong bubuyog sa pag-atake matapos itong madetect, at naging balisa sa halip. Pumasok muli si Sebastian sa kuweba at kinolekta ang buong pugad ng mga bubuyog sa tablet ng pag-aamon ng mga hayop. Pinotos pa niya sa hari ng mga bubuyog na ipasok ang lahat ng nakal-alasong bubuyog sa tablet ng pag-aamon ng mga hayop. Ang bilang ng mga nakal-alasong bubuyog ay higit pa sa tinaya ni Sebastian. Mayroon ng higit sa 5,000 piraso, nakatumbas ng higit sa 5,000 mga Diyos na nag-aaral. Kabilang sa kanila, mahigit 100 ang antas 3 nakal-alasong bubuyog, nakatumbas ng mahigit 100 demigod masters. Bukod dito, 8 lalaking bubuyog ang umabot sa antas 4, na ginawang kasing galing nila ang mga lesser deity masters. Ang pinakamalakas ay ang hari ng mga bubuyog, na umabot sa pinakamatinding antas ng 4 at kasing lakas ng isang pinakamatinding lesser deity master. Kung sila'y umatake sa kawan, kahit isang karaniwang intermediate deity master ay kailangang tumakas sa takot. Ang halaga ng mga nakal-alasong bubuyog ay higit pa sa ganoon. Ang mga nakal-alasong bubuyog ay maaari ring mangolekta ng nectar at gumawa ng pulot, at ang pulot na kanilang ginawa ay naglalaman ng purong enerhiya. Hindi lamang nito mapapalakas ang katawan, kundi makakatulong din sa pagsasaka, magpapaunlad ng kalusugan at magpapaganda. Bukod dito, ang royal jelly ay walang halaga. Magiging boring ang pagsusuring ito, pero nagbigay ito sa kanya ng napakalaking sorpresa sa halip. Susunod sa kanyang listahan ay ang pagkuha ng mga puntos. Upang muling itayo ang Eclipse Peak, kailangan muna niyang bigyan ito ng pangalan, at magsisimula ito sa pagsusuring ito. Kabanata 1298. Matapos mapigil ang mga nakal-alasong bubuyog, pumasok si Sebastian sa pangunahing lugar ng may determinasyon. Ito ay isang lugar kung saan maaaring lumitaw ang mga antas 5 demonyong hayop, ngunit may lakas ng loob siyang pumasok dahil ang kanyang katawan at pagsasanay ay kasing taas ng isang intermediate deity master. Ang pangunahing bahagi ay medyo mas maliit, ngunit ang kagubatan ay malawak at may mga matataas na puno na matanda na. Ang matatangkad na puno ay hamarang sa araw at tinakpan ang kagubatan ng dilim. Hindi nagtagal matapos pumasok si Sebastian sa gubat, sinalakay siya ng isang antas 4 na halimaw, ngunit ang ganitong antas na halimaw ay walang pinsala sa kanya. Sa isang galaw ng kanyang braso, isang sampal ang lumipad at pinatay ang demonyong halimaw sa isang iglap. Nakapayapa, kinuha niya ang demon essence at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi siya nagplano na mangolekta ng puntos sa pamamagitan ng pagpatay sa mga demonyong hayop sa biyahe na ito. Sa halip, naghahanap siya ng mga bihirang sangkap. Halos walang tao sa pangunahing lugar, at malamang na makahanap ng mga bihirang sangkap dito. Kaya, susubukan niyang magkapalad. Si Sebastian ay nagtyon at ginamit ang kanyang mga espiritual na pandama upang maingat na maghanap ng mga bihirang sangkap sa gubat. Tulad ng inaasahan, hindi nabigo ang lugar na ito dahil maraming mataas na kalidad na espiritual na halamang gamot.
Sa kanyang gulat, natuklasan pa niya ang isang Thunderweed, na isang pang-anim na antas na espiritual na damo at nagkakahalaga ng higit sa 100,000 espiritual na bato. Siyempre, ang halagang ito ay wala lamang sa kanya, ang punto ay, ito ay isang napakabihirang kayamanan at kahit pera ay hindi madaling makakabili nito. Ang damong kulog ay may magagandang epekto. Kung pagsasamahin ito sa Royal Yellow Energy para sa pagdadalisay, ang mga epekto ay magiging doble na may kalahating pagsisikap. Habang naglalakad si Sebastian, bigla niyang naramdaman na may kakaiba. Nagsimula nang bumuo ng ulap ng hamog nang hindi niya namamalayan nang itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang langit. Tanging isang ulap ng hamog lamang ang nakita niya sa kalangitan, na para bang natatakpan ng makapal na belo. Isang pangitain ang bumangon sa kanyang dibdib dahil hindi ito karaniwang ulap. Ito ay patay na enerhiya na sobrang siksik na talagang nag-condense. Sa ibang salita, ito ay pasibong enerhiya. Isang sinaunang alamat ang biglang pumasok sa kanyang isipan nang hindi niya namamalayan. Sinasabing may isang makapangyarihang hari ng demonyo na nagtatago sa lihim na kaharian. Tuwing lumalabas ito, tumitindi ang enerhiya ng kamatayan. Ayon sa alamat, ang huling paglitaw ng hari ng halimaw ay mahigit 2,000 taon na ang nakalipas sa panahon ng pagsubok sa mga banal na lupain. Noong panahong iyon, mahigit 10,000 na mga alagad ang lumahok sa pagsubok, kabilang ang maraming mga elit na disipulo at alagad. Sa huli, umito ang Panginoon ng halimaw, at nagdusa ang mga alagad ng napakalaking bilang ng mga nasawi na hindi pa kalahati sa kanila ang nakaligtas. Iyon ay isang malubhang aksidente. Bagaman naglabas ng utos ang mga banal na lupain na itago ito, imposible dahil napakataas ng bilang ng mga nasawi. Sa mahabang panahon pagkatapos noon, walang naglakas loob na pumasok sa lihim na larangan upang lumahok sa mga pagsubok hanggang sa isang nakatatandang eksperto mula sa banal na lupain ang pumasok sa lihim na larangan at inisikaso ang halimaw na Panginoon. May mga bulong-bulungan na ang nakatatandang eksperto mula sa banal na lupain ay hindi talaga pinatay ang Panginoon ng halimaw kundi tinatakan lamang ito. Sa kabutihang palad, wala nang ganitong mga insidente, at unti-unting nalimutan ito ng mga tao. Sinira ba ng Panginoon ng mga halimaw ang selyo at nakatakas? Bulong ni Sebastian sa sarili. Isang malamig na hangin ang hamihip, at naramdaman niya ang panginginig sa kanyang gulugod. Agad siyang nagpasya na sumuko at nagmadaling bumalik sa daang pinanggalingan niya. Sa kabila nito, lumalalim ang ulap habang siya'y naglalakad, at patuloy na lumiliit ang visibility. Matapos maglakad ng ilang sandali, napilitan siyang huminto dahil napagtanto niyang baka pumasok siya sa isang labirinto. Baka hindi siya lumalabas kundi papalalim pa sa labirinto. Sa kasalukuyan, nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa kanya, at ang visibility ay mas mababa sa 30 talampakan. Ang kanyang mga espiritual na pandama ay naging walang silbi sa puntong ito. Kahit na may lakas ang kanyang katawan, ramdam pa rin niya ang lamig. Bukod pa rito, parang may pares ng mata na nagmamasid sa kanya sa dilim, at ang pakiramdam na ito ay lalong lumalakas, parang papalapit siya sa pinagmulan. Sa panlabas, nagpakita si Sebastian ng kalmado, ngunit lihim na siyang naghanda upang tumugon anumang oras. Naniniwala siyang hindi siya nag-iimbento at tiyak na may isang hindi kilalang tao o ibang nilalang sa dilim. Doon siya nakaramdam na biglang tumayo ang kanyang mga balahibo. Walang pag-aalinlangan, gamulong siya sa lupa at nakita ang isang Nala-lantern na pangil habang siya'y gumugulong. Kabanata 1299. Nabigla si Sebastian sa nakita. Ito ay tiyak na hindi kamay ng tao dahil wala itong dugo o laman. Malinaw, ito ay isang pangil na buto. Susunod, tumingin siya sa umaatake. Sa kanyang pagkabigla, ito ay isang kalansay na may puting mga ngipin. Sa malalim na mga butas ng mata nito, dalawang nagniningning na berdeng ilaw ang dahan-daang sumasayaw. Zombie ito. Nanlaki ang mga balahibo ni Sebastian. Bagaman hindi pa siya nakakakita ng ganoon dati, nalaman niya ito mula sa mga kaugnay na tala. Kung ang isang bangkay ay nasa isang lugar na may mataas na konsentrasyon ng pasibong enerhiya,
maaari itong muling ipanganak at maging isang nilalang na walang buhay pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakalantad sa pasibong enerhiya. Hindi nag-aksaya ng oras si Sebastian at nagsimulang tumakbo dahil nakita niyang may dalawang skeleton na lumalabas mula sa ulap. Ang kanyang mga instinct ay nagsabi sa kanya na tiyak na may higit pa sa dilim, at hindi siya dapat maghintay na tumakbo. Hindi niya moari kung ano ang nangyayari, pero wala rin siyang oras para mag-isip tungkol dito nang biglang may isa pang puting kalansay na hamarang sa kanyang daraanan. Kailangan niyang magbago ng direksyon, pero may mga buto na naglalakad patungo sa kanya mula sa magkabilang panig, at may isa pang lumitaw sa likuran niya nang hindi niya namamalayan. Tumigil si Sebastian, mukhang seryoso. Napapaligiran siya. Habang tinitingnan ang paligid, nakita niya na may 10 mga kalansay, ang kanilang nagniningning na berdeng ilaw ay kumikislap ng maliwanag sa hamog. Nang may isang hangin na may pasibong enerhiya na dumaan, nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugad. Agad niyang kinuha ang Harmony Blade at sumugod sa isang kalansay sa susunod na segundo. Sa puntong ito, ang tanging pagpipilian niya ay gumawa ng daan palabas sa pamamagitan ng puwersa. May narinig na kalansing ng kunin ng kalansay ang kanyang espada at nagkalat ang nakakasilaw na mga spark. Mas mabilis ang kalansay kaysa sa inaasahan niya, at nagulat siya dito. Sa kanyang kasalukuyang lakas ng katawan at sa pakikipagtulungan ng isang mababang antas na espiritual na artifact, ang Harmony Blade, kahit isang intermediate deity master ay hindi makakakuha ng Harmony Blade gamit ang kanilang mga kamay. Hindi lang basta kinuha ng zombie ito, kundi halos walang pinsalang natamo. Sa malaking puwersa, hinugot ni Sebastian ang kanyang espada at sinipa ang kalansay sa dibdib. Bagaman ito'y nahadges, hindi natuwa si Sebastian sa kinalabasan nito. Isa itong zombie, hindi tao. Walang pagkakaiba sa kanya ang pag-atakeng ito. Walang oras para mag-isip dahil sabay-sabay siyang inatake ng lahat ng mga kalansay. Ang mga nagniningning na berdeng ilaw na iyon, nakakatakot na mga pangil ng kalansay, at mga bugzo ng mahihinang hangin ng enerhiya ay nagbigay kay Sebastian ng pakiramdam na siya ay nasa impyerno. Isang matinding laban ang sumiklab. Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, hinawakan ni Sebastian ang kanyang espada ng buong lakas at napilitang mapunta sa isang kaawa-awang kalagayan. Matapos makipaglaban ng buong lakas, nagawa niyang putulin ang isang kalansay sa mga piraso. Gayunpaman, bumuhos ang kawalang pag-asa sa kanya sa susunod na segundo. Ang mga nakakalat na buto sa lupa ay mabilis na muling nagtipon, inunat ang mga kasukasuan nito, at muling inatake siya. Hindi madaling sumuko si Sebastian at naranasan na niya ang mga paghabol ng higit pang beses kaysa sa kanyang mabilang. Gayunpaman, hindi siya kailanman nakaramdam ng kawalang pag-asa, pero sa pagkakataong ito, siya ay nawalan ng pag-asa. Ang ilang mga zombie ay kasing lakas ng mga intermediate deity masters. Mayroon silang mataas na depensa at hindi natatakot sa kamatayan. Ilang beses na sinubukan ni Sebastian na makalabas, pero lahat ng kanyang mga pagtatangkang ay nabigo. Kung magpapatuloy ito, mamamatay siya sa pagkapagod bago pa siya patayin ng mga zombie. Sa isang tunog, may isang zombie na nakalusot sa kanyang protection na hadlang at kinagat ang kanyang dibdib. Kahit na malakas ang kanyang katawan, nakagawa pa rin ang zombie ng ilang dagwang gasgas sa kanya. Nagulat at galit, pinanghawakan ni Sebastian ang kanyang espada sa abot ng kanyang makakaya, sinusubukang makahanap ng puwang upang makalusot. Gayunpaman, may namalit niya ang mga zombing ito. Habang hindi siya nakakapansin, isa sa kanila ang humawak sa kanya mula sa likuran, at ang iba ay sabay-sabay na sumugod, hinawakan ang kanyang mga braso at itinaas siya. Gusto sanang makawala ni Sebastian sa kanila, pero ito'y walang kabuluhan. Ang mga zombie na ito ay talagang napakalakas, at hindi siya makapagpalaya kahit kailan. Kabanata 1300. Itinataas at dinadala ng mga zombie si Sebastian papaloob sa kagubatan. Sa buong oras, si Sebastian ay lumaban ng buong lakas, ngunit ito'y walang silbi. Mga kalahating minuto ang lumipas, itinapon siya sa lupa habang may isang lalaking tahimik na nakatayo sa isang sulok malapit.
Hindi malaki ang pangangatawan ng lalaki, pero naglalabas siya ng isang nakabibinging presensya. Sa nakatayong posisyon, naglalabas siya ng isang hindi nakikitang, malakas na dominansya na nakakapanghininga. Hindi makita ni Sebastian ang kanyang mukha dahil tila natatakpan ito ng isang ulap ng hamog, na nagdulot ng pagkalabo. Bagaman akala ni Sebastian na siya ay isang lalaki, ito ay batay lamang sa kanyang mga instinct. Ano ang gusto mo? Mabilis na tumayo, tiningnan ni Sebastian ang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Ang tono niya ay kalmado at matatag na walang bakas ng takot. Ngayon na nangyari na ito, mas kalmado siya kaysa sa anumang ibang pagkakataon bago ito. Ang iyong disposisyon ay hindi masama, at kaya mo pa ring manatiling kalmado pagkatapos makita ako. Ang lalaking nakasuot ng itim na balabal ay may magaspang na boses, na nagpapaalala kay Sebastian ng isang nakakatakot na matandang lalaki at nagpapalakas ng kanyang takot. Ano ang gusto mo? Tanong muli ni Sebastian. Sa halip na sumagot agad, nilinaw ng lalaki ang ulap sa kanyang mukha. Sa susunod na segundo, lumitaw ang isang mukha na puno ng mga kulubot at tuyot. Angkop na ilarawan siya bilang isang bag ng mga buto, at ang kanyang mga nakalubog na mga mata ay parang dalawang itim na butas na may kumikislap na berdeng ilaw. Lagi niyang iniisip na siya ay medyo matapang, pero sa mga sandaling iyon ay naramdaman pa rin niyang tumayo ang kanyang mga balahibo. Sino mang mahiyain ay malamang na matatakot ng labis. Ako si Otto. Nandito na ako sa loob ng mahigit 2,000 taon. Mula sa pagkakaroon lamang ng mga instinct sa simula, ako'y naging naliligaw. Pero ngayon, ako'y nagbago. Matapos maranasan ang walang katapusang malupit na laban, unti-unti akong lumabas bilang nagwagi at nakaligtas hanggang sa araw na ito. Ngayon, isa na lang ang natitirang hakbang bago ang aking huling pagbabago. Maaari kong mapupuksa ang patay na enerhiya at maging isang tao na may laman at dugo. Kaya, hindi ka ang hari ng mga patay. Nakakuha si Sebastian ng isang mahalagang impormasyon. Sinasabing nalinas na ng hari ng mga patay ang kanyang sarili mula sa patay na enerhiya, ngunit si Otto ay nakabalot dito sa kabila ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi ito nagdulot ng malaking pagbabago kay Sebastian. Kahit na hindi si Otto ang hari ng mga patay, sapat na ang kanyang kapangyarihan upang patayin siya ng madali. Totoo na malayo pa ako sa pagiging hari ng mga patay, pero malapit na akong maging tunay na hari ng mga patay at mamuno sa madilim na lupain. Isang mapanlit na ngiti ang sumilay sa gilid ng mga labi ni Sebastian. Ayon sa mga tala, 100 beses na mas mahirap para sa isang zombie na maging undead king kaysa sa isang mortal na maging hari. Kung nais ni Otto na maging hari ng mga patay, kailangan niyang dumaan sa isang nakakatakot na pagsubok, na 10 beses na mas nakakatakot kaysa sa para sa isang nag-aaral ng parehong antas. Ang tsansa ni Otto na malampasan ang pagsubok ay halos zero, at malinaw na nagmamayabang siya na malapit na siyang maging hari ng mga patay. Ngunit hindi nagalit si Otto at ngumiti ng nakakatakot. Hindi ako sigurado na magiging hari ng mga patay, pero ngayon na nasa akin ka na, higit sa 70% akong sigurado sa tagumpay na iyon. Ano ang gusto mo? Sa hindi malay, umatras si Sebastian ng ilang hakbang nang siya'y biglang magka-premonition. Ang ngiti ni Otto ay nakakatakot, at siya'y tumawa ng kakaiba, sinabing, upang mawala ang patay na enerhiya sa akin, kailangan ko ng napakalaking dami ng enerhiya ng dugo. Sa simula, balak kong patayin kayong lahat ng mga ignorante at sumipsip ng inyong asensyang dugo upang maalis ang patay na enerhiya sa akin. Pero ngayon na nasa akin ka na, hindi na mahalaga ang dugo ng iba dahil ang iyo ay 100 beses na mas dalisay kaysa sa kanila. Sigurado akong gumagamit ka ng isang napakalakas na teknik sa pagsasanay. Ang pagsipsip ng iyong dugo ay kasing halaga ng pagsipsip mula sa 1 bilyong tao. Magpakamatay ka. Sigaw ni Sebastian ng galit at tumalon sa isang puno, ginamit ito bilang pangtulong upang lumipad palayo. Sa kasamaang palad, ito ay walang silbi. Matinding sakit ang nagmumula sa kanyang dibdib, at sa susunod na sandali, bumagsak siya ng malakas sa lupa. Parang multo, lumitaw si Otto sa harap niya at iniunat ang kanyang tuyot na kamay.
Isa sa kanyang mga daliri ay nahuli ang isang patak ng sariwang dugo ni Sebastian, at dahan-dahan niya itong ibinaba sa kanyang bibig upang kainin. Pagkatapos, isang ngiting puno ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang mukha. Ang sarap nito. Hindi pa ako nakakatikim ng ganitong kasarap na sariwang dugo. Galit na galit, gustong basagin ni Sebastian ang kanyang mukha, ngunit ang isip na ito ay nanatili lamang sa kanyang isipan. Ngayon, wala na siyang ibang anyo kundi isang tupa na naghihintay na mapatay. Anong kalungkot na kalagayan ito? Sa isang nakakatakot na ngiti, sinabi ni Otto, huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin ngayon. Sa katunayan, pakakainin kita ng mabuti. Si Sebastian ay naguguluhan. Anong ibig mong sabihin?